bundle ng time for the side of Kingpins, Gold Gift 19 for Yuzong, JP for the Kukra, Majo for the Export, Illumi for the YSS, and Shenny for the Chang'o. Nag-buffer. Para sa next preparator solid, we have MB using the tank, si Mundo or si Yahweh para sa kanyang Kacha, Ishinuo for the carry, Chesterman para sa Valir, and of course, ako mag-offend the para sa kanyang Elkhart. Okay, so ayan, wala na agawan ng role kasi lane pa rin. Pero Hellcurt na pinili niya dito. Pero dito, nakita ni Majo si Chester dito. Pero nagko-connect naman dito yung mga skills din ni Chang'o. Pero simply backing away, securing their own buffs lang sila muna dito. Pati sila H2O together with Yawi. Nakita niyo yung ginawa, guys. Umiwala yung dalawa, pumunta dun sa, sa orange buff, etong si H2O, tsaka si Kaja. Tapos, ang nagbantay lang sa purple buff nila, si Valir. Iniwan nila doon na yun, no? Tapos, after nan, sinisecure na nila. Kaya bawas-bawas si Chester, eh. Mag-i-invade sana yung Kingpins, pero dinefend niya mag-isa, whatever it takes. Habang if ever magkanda, loko-loko, si MB kanina lumakad, eh. Papunta sa side ng Valir. So, medyo kakaiba yung defense move ng Next Play Predator Solid compare sa last series nila. Yes, yun na nga. Mukhang ito ang pagbawi ng ape, kumbaga. Pero dito sa Shemi, siya si JP onto the middle lane naman, trying to defend this tier 3 tower, pero hindi na naman masyado mapupush. Pero ang ape naman dito talaga, ang ginagawa ni Shemi. So, si Tibak gawin, napipilitan siya mag-disengage dito. Onto the bottom lane naman, Majo. And then, Illumi, tumatama doon yung ulti ni Yusun Shield, pero hindi rin naman nag-connect doon sa ating skirmish. Ang daming pulado dito para sa Next Play Predator na trying to reset. Pero yung gold, kung titignan yung tikit, so well in 2 minutes, wala pa nakikita patayan tamang Chanian lang MB, disengaging against the 3-man heavy rotation coming from the side of Kingpins, and nagkakaroon ng laban doon sa top lane, tumilip na nga, eto ng Dragon, na-ispotan niya. Ay guys, sasabihin ako about sa Dragon later on. Pagka naka-Dragon ka, tapos pinadilim, di ba? Pag natanggal yung Dragon, kahit madilim pa rin, makikita mo yung Hellcurt. Kasi ang naapektuhan ng ang naapektuhan ng Darkness Nightfall is yung Dragon, hindi yung hindi yung isang form. Oo. So, isa yun sa mga sa mga technicals ng Hellcurt against the Yuzong. Thank you for the juicy information, Profi. Juicy! Dito na nga makikita na si H2. Clearing out the minion way onto the middle lane naman dito. Pero ayan na, si offlane card sa may top lane, makikita natin. Siya yung pumupulit ngayon sa Yuzong. Diba? Kikita niya, kulit-kulitan lang sila pati yung mga bulati dito ni Yuzong. Babalik lang rin sa kanya kaya dito si Yahweh. Uy! Nabawasan pa nga dito sa MB. Pumasok pa nga sa tatlo. Pero nakapitas ng isa si Macho. Nakapatay pa nga dito. Pero pumasok si Humingi. Pero si Pitaki nga wanilan dyan na ba ang pan? Laban pa to May round 2 pa. Meron pa dito si Chester Bursting Fireball, Searing Torrent, disengage ang gusto ata ng Kingpins dito. They're able to take down the Turtle from the top lane. Snap up coming from JP. Chester trying to hold Mulado as well. Walang pambita, walang mountain shocker. Etong si si X, Illumini, One for an eye. Yes. Pero makikita natin doon kanina, napitas pa kasi doon si MB, okay na sana. Pero sa backlane kasi masakit din yung damage si Shemi. Maganda yung ginawa ni Shemi doon, yung butterflies niya, pinaulan niya papunta doon sa pagong. So hindi na kailangan pinaulan na niya ng confetti. Na confetti gaming. Hep, pa nga sabi dito na Shemi, pero dito, Boom! Sandy sumabog in the face. Parang Neneng B ang nangyari to. Parang Neneng B. Next Play Predator Solid. Down to 3 ang kanilang score against 1 for the Kingpins. Umiikot at umiikot lang ang Kingpins dito. Pero naunahan pala ng Next Play Predator Solid in terms of objective. Yes. Pero makikita naman natin dito kasi babawi rin dito ang Kingpins onto the top lane. Kinitas na rin nila. Nabawasan yung bottom natin, kunin na rin natin to. So, masyado mahuhuli in terms of objective. Pati naman sa gold lead for Profi rather. Pag magsa 5 minutes pala, parehas naman nagkakalapit na ang gold. Hindi pa ganun masyadong malaki ang difference nila. Kaya na, may hakbang pero may nag-aabang na delikado. Uy, lost mo karamdam ni Majo. Sabi, feeling ko may ipon dito sa
sa damuhan eh. Sinunog Masakit agad. talaga dito pag tamang hinala no? Pero din sa MB, bushback lang muna siya, nakita na dito si Shemi, nasa secure ang serpent pa, pero dito, uy, nakuha pa rin ni Shemi niya, nice na. Nice last hit. Naapektusan pa rin. Yeah, same yung kanyang purple buff. 5 to ating score. 5 minutes para sa laban na to. Look at the items guys. Wala pa. I think pinaka-bloodless agad siya. Meron, si Yuzong. Si Uzong. Tapos naka-glowing one na dito si Semi, kaya masakit na yung mga confetti na rin binabat. Ganyaman naman din itong mga to. Habang going for the, ano bang item nito ni Kari? Parang lumigo yung item niya eh. Hindi, ayun na nga. Mag-endless battle, pero yun na. Ayan na, ang dragon namin dito. Pasok at all in down. MB, namumula na rin dito. Pero si Krishno gusto pa sana pumalag. Andiyan si Cornfit 19. Naman tinuloy under the turret naman sila dito. Disengage. Okay na yung nakapitas tayo kumbaga. So, target na tayo na next objective dito. At nakuha ni Semi yung turtle buff dito. Which is a good strategy for King Kings. Ang hirap punitin ng dragon eh. Diyan sa early, pero look at that. Sinusungkit dito ni Semi sa kabilang bakod. Ang kulit ni Semi ako. Pero makikita mo doon nag-work naman yung pangungulit na kay Kari. Nag-simply take away na lang sila dito. Although na middle lane, gusto sanang kunin din ni Cornfit 19 pero dumating na rin si Chester. At nandyan na ang kanyang mga tagapagligtas. May flicker tong ibon ha. Let's wait lang muna kung paano nila gagawin to. Kung magkakaroon ng heavy rotation again. Etong si Helker trying to sustain or hold his lane sa top. Eto na, si Majo, pulado agad. Mountain Shocker to get the information. Nasa ng mga pwesto dito. Next may Predator solid. Ayun na si Helker, may round 2 hindi nila alam. Ipadilim pa to. I think that Helbert should target this, Chang'o, kasi yun talaga yung nagbibigay ng damage from the backlines. Hindi maabot yung H2 yan eh. Kasi bago pa makalapit, makahatak dito yung Kaja Prof B, nababawasan na sila nung Chang'o na kaya napipilitan sila mag-back away at hindi mag-engage sa isang side. Exactly. And there you go. Pwede na naman heavy rotation for next play Predator solid ata sa top 8. Huminto sila. Make fake rotation pala. Yan, sa sobrang heavy ng rotation dito, heavy din yung mga comments natin dyan. So stay put lang kayo dyan, mga lodi. Juicy ang kaganapan dito. Pero dito, securing the PN buff, or rather, the orange buff, H2. Kasi okay para sa akin kasi nakukuha pa rin nila yung mga objectives nila. Pero dito sa JP, nakapanga si Chester. Pero very on to the back, is sabi na, pick up na kailangan nila magandang pick up si JP, working the next target, at insanity on the face. Pero yun na, pumasok na ang tropang si Yuzong. Once for one exchange, nasa gitna si Helker dito. Pulado as well. Disengage for the side of next to Predator solid habang pumupok pa si Corn Beef. Ano ba yung Corn Beef? Kala ko Corn Beef. 19 mapagpakal. Yes. At yun nga, may bonus pang isang turtle. Pero napansin mo doon, Prof. B, nung napitas nila, yung Chang'o, doon sila nakapalag talaga ng husto. Kaso nagkaroon ng responde nga doon, si Yuzong. But nagkaroon sila ng space created dito eh. Very nice move for Kaja. Exactly. 9-3 ang ating score. Lamang po ang King Kings in terms of kill. Yet the objective goes for the next wave Predator solid. Ayan na. Getting the full information. Pistado na naman yung kanilang pinabalak na masama. Ang ganda ng pwesto no? Yes, yun yung ini-information. Pero dito na, tama, si H2 pero nakapag-purify lang din dito. Pero dito si Corbin, nice na pa siya doon. It's a mega kill. Na-down dito yung Helbert natin. Profi. Ang ganda ng combination nila. Yung dragon, sabay yung butterflies in the stomach. Yung mga granules. In the stomach pa nga. May kilig-kilig factor. Kumbaga. Pero makikita natin dito, JP, trying to give information sana. Kung pwesto naman siya maganda. Pero dito si expert natin, na-ispatan yata siya dito nila. Uy. May ice cream na ba ito si Semi? Ayun, kaya... Yun nga, kaya makikita. Tapos kumukuha ng mountain shock ni YSS, kaya pala sumasapul. Sabi ko, hindi nakakatakbo itong mga to. Pagkasapul sa'yo ng butterfly ni stomach ni Semi, slow ka na, di ba? So that's the time i-activate lang ni YSS yung niya, mountain shock o yung classic niya. Automatic, sapul kayo. Eh para ma-sure na sasapul, may dragon palo ka na, tinatak na.
Matelok ka ha. Uy, hindi na nakasurvive dito, pero dito si FP might be the next target, and he has fallen down onto the Majo. So, simply backing away, pero si Chester gusto mayata, pumalag, gusto mag-ground to Chevy. Uy, na-stand pa nga siya dito. Ayan na yung dragon, ayan na, 4 behind me. Na-late lang yung dragon. Dapat, dragon muna bago bibitaw si Semi. Ang dami nasa linya eh. Kaya Napaward agad doon si Semi. Oo, na-late ang dragon dito. Yes. Pero let's Saka see. nahata kasi doon si JP, hindi nakapag-setup ng wall-to-wall. Exactly. 11-4 ang ating score in favor of Kingpins. Makakabawi pa kaya ang next wave Predator? Ayan, trivia lang po makakabawi pa yan. For me kasi meron pa naman silang carry edge na too late na nga, tapos may kadya na, they need tapos yung damage or pag nakapag-full build na initiation, they need the damage kumbaga kapit. Saka trivia lang, yung Changi po, ang basa po talaga sa kanya is Chang. Pag inan niyo po yung sounds pag naglalaro kayo sa RG or kahit sa practice game. Chango! Ganon? Yeah, Chango po ang sinasabi na. Chango! Ayan na, Pibuelo! Ayun! Sabi natin, hindi namin mas pinag-ibig ng Chevy, di ba? Pero dito, target ay nag-190 and it's a double kill pa natin. Triple kill pa ba ito? Kumakapalag sa dali. Sa sustain, hindi na masukat. Hindi na pumasok pa si Odin nga ako. Hindi naman ito lang sila lalaki. Action Jackson lahat. May second Condition din. Don't go this. Condition. Okay, sana yung gustuhan din nila. Kaso napitas, pumasok dito si nilamado sila Semi. Pero perfect yung yung nagawa nilang combo, yung Dragon tapos si Semi. Di ba? Salong-salo, nai-stand kasi yung dito ng pito eh. Nagtaka lang ako bakit pag nandun masyado malalim si YSS. Yes. Katabi na nila yung ibang mga hero sa kumaan nyo. Siguro nabigla lang din siya. Nakilig butterfly hit is dito ng ating Chango. Pero the Lord is up for chat at ito na nga ang batang Napolyo, Clarence Coffee, ang kinuha dito ni Mag. 48 ang ating score in favor of Kingpins, 4K gold lead. Look at that. Ayan na naman yung combo Tumatalo na. Pag may nahuli dyan guys pag may nahuli yung dragon, ayan elevator moment. Pinatay ng ilaw. Trying to ayun! Ayun lang. Saan nyo napatay? Ay! Yung Elgert sa bottom! Yes. Nagpadilim lang yung Helbert. Akala nila nag-back away dito sila Shemi. Napansin mo ba doon, Prof? Nalanse! Segway lang. Oo, nadali sila sa Nasay ko sila. Pero nice yun na ginawang segue doon nagkaroon ng space created, umangat yung minimate na nag-play Predator Sol sa the bottom lane at nakakuha pa nga ng isang goal. Hindi na success dito yung pagnanakaw na gagawin sana ng Kingpins. Pero nakapamigay si JP, immortality down at nabigay pa nga ang kill kay H2O. 16-10. Lamang na po ang next play Predator Solid in terms of the gold. And most likely, aangat din ang kanilang tore dito dahil sa kanilang Lord plus the push na magagaling sa top and mid turret. Yes. Pero ang backwater, nakuha na rin nila dito. Yung baga, nakangat na yung mga minion raid nila, sinecure na nila lahat ng pwede pang maging buff. At pinapalaban, lahat ng mga green jungle or mga bonus jungle item naman dito, kinukuha na rin dito na next day Predator Solid. So, I think probably kailangan mag-isa dito ng Kingpin. They cannot, they cannot repeat the same mistake again na ginawa lang kanina na nasay ko sila dito na next day Predator Solid. Bumibuelo ng isang maigi ang next day Predator Solid. Kailangan lang on point lang on point lang yung mountain shock dito tingin ko And possible pa makabalik i-drop na dito, nahatap! Nahatap ang dragon, ako pero dito pumasok. Medyo alang-alang, pero dito ang Lord andito na, ayan, nag-connect na dito sa may ERP tower onto the bottom lane, pero hindi natin nakapansin dito si Acrobat off-lane pa at targeting the current onto the top lane, puntahan to ng 4 na miyembro ng Kingpins. Pero makikita natin dito, nakapitas pa ulit sa pag-complete onto the middle lane Larry. Lahat ng lanes nila dito, pinupush nila. The lane pressure is with Dark Knight Focus, pero dito targeting Chevy, pinipilit naman dito. Ang kulit sa taas na bumpay naman siya doon, paring pa. Sa kampanan, tamang hatak na
H2O, that's MM user right in front of the two members of Kingpins. Eto na ang Dragon, si Shenron, na kompleto ang Dragon Ball. So press, gumamit ng Winter Transient. Sabay disengage siya muna outside ng NXP. Yes. Sakto na yung Winter Transient. Buti na may Winter Transient. Andali ng Winter Transient. Nakita niyo, yung pala yung pang-kontra, unahan mo lang bago makapag-Dragon. Yun nga. Nahatak na wala yung depensa moments ng ng next play Predator. Ay, ng Yung pala ang Kingpins. magandang kontra doon. Pag nahatak mo sa Dragon, mawawala na ng pang-frontline kumbaga dito sa Kingpin. Tsaka sila nakapag-asas na ng mga bonus objectives for them. Exactly. Now, 17-13 in favor of next play Predator Solid. Abante nila na abante. Meron pa next door 60 seconds. Possible na antay nila para just to make sure na mas malinis yung pag-close nila ng series. Hindi rin nila kasi pwede masyadong asiman to eh. Kasi si Cornfield 19 pinoprotect na dito ng gusto nila expert. Makikita mo hindi na siya masyado lumalabas ng base niya. Kasi baka siya na naman atake. Hindi katulad kanina na siya yung nauuna. Kumbaga siya yung nag-push check sana. Item check ka. Ayun, going for the glowing one pa lang ata itong export. Pag umabot pa sa glowing one itong export, medyo maganda depensa ng Kingpins ha. Nahihirapan na sila mag-bigyan. Naka-windtalker yung Chago mo. Windtalker with the Ice Cream One with the Holy Crystal. Makagat ata yung wind talker sa niya yung SS eh. Oh, interesting ah. Oo. Pero dito makikita natin dito. Naka-imo na pala dito si Mado sa TV. So, papalag-palag na talaga. Naka-part dyan kasi kaya nakaganyan yan dahil delicate sa sila sa mga minions. So yung push potential ng wind talker meron din. Diba may yung wind damage. Yes. Saka makakita kasi natin, di ba, ako off-lane part talaga yung gumagawa ng segway push. So, ayaw nila magkaroon ng gano'n na... Ayun yung dragon. Pumasok ang dragon natin dito, pero Ganda na napalitin dito si Herald Bird. Naiwan. YSS going in. Nahatak pa dito. Walang nagbabantay sa sa YSS nila. Na-open up. Tapos yung dragon. Napekto sa there. So dragon will fall. And din naman si Matthew backing away. Mukhang this is the first time ata na mabibigyan ang dragon ni Pudo. Oh my gosh. As we can see here, natira na lang dito si Sherry siya si Padjo. And I think, medyo alanganin sila. Panin niya dito, down pa eh. Hindi niya makaya mag-busin. Inaantay niya yung perfect moment na magkasisali ni Sana, pero na-take down ng siya agad dito. Maraming salamat. Nakawalan dito yung Yuzong Maraming salamat sa napakagandang intro, Athena. Nanguya mong maigi ang Pigyam. Sweet balls. Greatest wingman para sa iyo, para makakain ka na maayos ng kikiam mo. Ano na? Game number 2. Hanggang umuya pa. Pero yan na nga, let's head on to the land of Dawn. Tatlo agad dito sa may middle lane. Nakakaramdam yata dito si JP, pero nakita rin naman siya dito. Tago-taguan, pero simply lang sila dito. Clear agad ng minion wave, siya direkta to sa may serpent cross nila dito. Or dun sa Big Wonder. And on to the bottom side naman, we have MV versus Born Gift 19. Dito, clearing up lang ng waves para mas mabilis mag-clear dito agad si Born Gift 19 ng minion wave niya. Oo nga. Nakikita natin yun. Dito, si Illumi, nasa niya doon si Tam, so hindi rin siya masyado lalabas agad ng tore niya. And we have JP targeting Chester. Chester might fall down dito, sunod-sunod dito. Uy, first blood pa nga, binigay agad kay Shenny. Pero dito sa may likod, Evie might be the next target. And Majo has taken down that kill. Yawi ng Pinas, yawi ng mundo, pumasok na dito rin. Agad, Abyssal Arrow, wish ko rin na hinahabol dito ni August 19, JP, pakunat naman siya, nagkakasubo. And it's a double kill po kay H2O. Turnaround pa yun kasi dumating dito yung si Chester, siya kasi MV. So this is a chance na mag-regroup muna dito ang Kingpins. Disengage na lang muna. Focus on their own box na muna. Maganda yung ginawa dito ni H2O, 2 kills. As early as 1 minute, nakadalawa siya, plus the bounty hunt emblem. Yes. Maganda yung start ng side dito ng next play Predator. Tapos, na-pick off nila si Semi, which is yung core hero nila si Bruno. Yes. So
So, napigilan agad muna yung pag-scale up dito kasi kanina naka 1-0-2 pero dito na-knock up na dito si JP. Masyado siya makunat din. Pero dito, May tinapay pa si Baymax. Ipinapakita pa sa camera. napaka-juicy talaga tignan dito ni Mas na-inspire kami lalo. Thank you, Baymax, at nandyan ka parati. Ayan, araw! Pero dito, Abyssal Araw, hindi rin naman nag-connect. Flicker out lang dito. Si ating MB, ang targeting lang dito sila Madjo, pero gusto niya ata kunin dito si MB. Pilit na hinahabol. Umuwi ka sa inyo, hinahanap ka na ng manay mo, tama na tago-taguan. Pero papalag ata ang next play Predator Solid dito sa bottom. Onto the mid. Look at that. JP disengaged and H2O. The rest of the gang going in for the mid turret. Ang ganda ng trap position pala dito ng Big Beans. Kaya pala wala silang takot na mag-gap sila, counter-gap. Naka-ready na pala yung vision nila. Tingnan mo yung pwesto ng trap. Kami, mismong mapa. Turtle resurrecting Direct, pero makita Na-reset? natin dito habang inakantay natin si Araw? nag-connect ang araw dito ng ating Selena. Securing muna sila dito ng kanilang PN buff or rather the orange buff dito. Turtle up for grabs, nag-aantayan lang sila muna dito. Hindi na rin naman nag-connect. Yung araw doon, yung abyssal grab, nag-connect kay Yawi ng mundo. Uy, walang nanak. Launch attack! Secured din ang serpent buff dito. Yawi ng mundo, gusto yata pumalag. MD. Ako nakakaw! Naku, Na-reset sir, kasi. ayun na nga. Good job for the side of next play Predator Solid. Pero look at that. Dragon form. Knock-up after knock-up. Zone out. Wala nang buhay ang kanilang Bruno dito. Going for the disengage and the rest of the Kingpins. And papalagpago. Forward ang yawi ng mundo. Hindi pala yawi ng Pinas na to. Naging yawi na ng mundo. Yawi ng mundo dito. Nanakapa nga dito si Majo. Run away, pero it's not enough. Feeling free for that goal. JP Convert 19 trying to back away, pero last insanity under the turret. Hindi rin naman na-take down doon si Convert 19. Masyadong maraming resources din yung ginamit nila, pero sa Illumi mukhang may masamang balak, pero naka-retribution dito yung club natin. So, na-secure na dito yung turtle buff. Talagang Papalag to. papalag. May turtle buff Pero to eh. dito sa JP, masyadong masakit. Abyssal Arrow, hindi rin naman nag-connect. Secret daking gawin, nakuha na natin yung gusto natin. Nakapitas ng isa, focus na tayo on the objective. Yawi ng mundo, may masamang bal. Uy, hindi na nanakap. Yung minion lang ang nanakap. Ay, ganda na yakap pa! Yun lang, lumakap siya doon. Kahit hindi niya na-knock-up, lumakap siya sa kader doon sa dalawang yun. Pero it's not enough, hindi rin naman na nakill. Pero nakasecure sila ng isa pang objective. Ang ganda nung recall na bago pala. Nung una kala ko maliit lang yung recall eh. Pero ang ganda nung bitawan dito. Look at that ejector for the side of Kingpins. He tried to catch Glorious Pathway to slow things down pero sustaining. Eto na si Bruno Semi. That's a good backup Yes. para sa Kingpins. Score natin 4-4. Pero yung 100% na kills na kay H2O plus the bounty emblem. Yes, at hindi pa nila ito napapatay. Medyo nakakatakot na rin to. Semi-secure in the PN buff or their orange back ladder. Pero dito Yawi ng mundo nakikipag one-on-one kay Majo. Sinasalan niya muna yung mga abyssal trap na nilalapag dito ni Selena. Pero mabilis lang din naman kasi yung city doon. So it's useless na rin muna dito. Pero dito, naispata nila si JP Umusog lang ng kaunti dito si JP. Doon sa nilalapag sana na pang wards din doon. Miliw. Yawi ng mundo. Bubuelo, nanakap na dito. Si JP, niyakap pa nga sa may pader. Pero dito na si Corbett 19. Unstoppable na si H2O to na iwan pa nga. Kaya pang-flicker in pa dun si pare. Ano yung nakupo? Ayun, lasinsanik sa likod. Sabay may paapoy pa nga. Medyo nagulat ako sa ginawa ni H2O. Kala ko nakaano siya. Resurrecting soon. Naka-purify. Tumalon siya doon. Kinain siya eh. Yun nga, mahon na siyang na-pick off tuloy doon. So, nawala ng damage dito. Sila Yawi ng mundo. Kaya napilitan sila mag-back away at mag-push na lang dito ng minion wave. Exactly. And 7-7 ang ating score in favor of next play Predator Solid. Objective 3 for none. Lamang ang next play Predator Solid. Plus makakakuha pa kaya dito. May Glorious Pathway na pwede kumita. Gagawin Yes, buwelo dito. Si Yawi ng mundo. There you go. Tumalo na dito. And walang mangyayaring clash. Please engage ang gusto ni JP. Glorious Pathway kinumit para tumakas. Alam na
ng Next Wave Predator Solid na pwede silang gumawa. Walang slow na manggagaling sa Kingpins. Cooldown pa to. Lalo at matapang talaga pumalag dito sa H2O, nakuha niya yung turtle back niya. Parang katumbas niya talaga, isang dami siyang tore. Nakita naman natin dito. Corvette 19 onto the backlines, pero pinipilit siya barilin. Deng from H2O. Pero dito, BMI palapit. Pero simple dacking away na. Pero dito na sa Andy sa right back lane. Nakakuha ba ng ano? Ng red? Ng Patingin, orange direct? pala? Hindi, Hindi, nakanina hindi punta. na nanakaw. Direct? Kala ko, ayun nga, no, nawala. Baka joke lang. Ayun, kare-respond lang. Nagsuntukan lang sila doon. Akala niya lang nandun agad. Napaaga yung pag-invade doon ni MB. Pero dito, nasecure na ni Semi kasi binabalakan sa Uy, doon ni MB. Pero Corvette 19, Minuya! hindi na naman yung kill doon kay H2O. Nakaya nakapasok. And it's a double kill for H2O. Sako. Yung gusto sa may backlines. Pero mauhuli. Yawi ng mundo, naging yawi ng Pinas dito na downgrade siya doon kasi nahuli siya doon ng ating Johen. Ang ganda ng ginawa ni H2O, pero mas maganda yung ginawa ni Illumi. Si Johan, Yes. inabangan niya kung saan pabalik and automatic, walang ligtas dito si H2O. Habang ang laki ng space na nabigay nila kay MB, having that space, muntikan pa niyang ma-push etong top side and dragon form. And there go, map ang kanyang immortality dito. Disengage using the last insanity. Chester Pulado as well against Yuzong. Tumalon na dito, Chester will fall. Hindi pa tapos. Flicker out. Norris Pathway, kinumit na rin. May kasama pang invade dito. And nakuha na nga si Tams. Pumapalag pa dito. Next with Predator Solid. Ejector na nagmintes. And now they're able to get the purple buff. Kingpins doing a great job to fight back despite of the deficit. Ay, nanganayakap pa nga dito si Yawi ng... Pero dito, kita mo... JP! Oh my gosh, blazing forward! Masyadong malakas yung pagkamisyon. Dito si Semi. Hindi, magkaya. Pero napatay pa rin nga. H2O trying to back away at nagtagumpay lang din naman. Nakita mo kalakami agad kahit sa nag-blazing duet, masakit kasi. Naging useless din yung Tyrant's Rage doon ni Yawi ng mundo kasi siya yung off doon sa may bandang bush area or bush zone ng next play Predator Solid. Oh my gosh. At nakasecure pa ng turtle back dito si Shelly. Pumapalag na rin. Oo. Medyo tahimik ko tinitignan ko si Chester, yung niya, yung teleport niya medyo hindi pa nakikita masyadong magandang bitawan. Tsaka Prof B, naka-win of nature na rin kasi dito sa Semi. So pagka nagkaroon ng blazing duet dito sa H2O, pinipindot niya, ina-activate niya yung wind of nature niya. So nababawasan na lang yun. Oo nga. Ina-active sa Ayun! niya yung wind shot. Pero na yun, na-ejector siya na papasok na yan. Si Rene J at naka-mega kill pa dito, si Semi. It's a 625 KDA na bumabawi na siya kanina sa early na medyo nabubugbog sila dito na next play Predator Solid. Ganda ng Glorious Pathway sa gitna mismo. Sige, Prof B, ayan na nga. Dragon form dito to zone out H2O. Look at that blazing duet. Pinakagat lang pala right after mawala yung Dragon blazing duet niya. Pinagbabarin niya sa mukha, muntikan tamaan ng arrow. And si Yawi doing a great job checking that bush. 11-15 in favor of wala pa. Pero from the recent clash, nasabi ko na panalo ang Kingpins. That one. Ang ganda kasi ng Glorious Pathway. Yes. Kung saan sila pabalik, napaapak sila sa carpet Natanggal din nila agad doon si Chester, so walang surprise factor na magiging teleport doon. Oo. Kumbaga. Pero dito buhay na targeting that man. Lord, Onto the top resurrecting lane, soon. hinahabol dito si Emmy, pero ayun na defense ang dragon na muna sila dito, makikita natin iniispatan na, ang ganda ng ginagawa rin ng Selena. Ayun! At silpunan na Abisara, pero dito nakahuli pa man, nakakapa. Natanggalan sila dito ng Glorious Pathway, pero dito Shelly, Last Insanity! Insanity, pumasok pa nga dito, H2O with the blazing duet, negotiate na DNA, out of 119, pumapalag pa nga yata dito, pero walang nabawas doon sa next with Predator Solid. Ang ganda ng ginawa nung Dragon. Tinakot si H2O. Yes. Muntikan sila lahat doon Yes, naging pulahan sila doon pero hindi na rin kinumit agad. Kasi nag-DMA out na agad doon sa H2O Kaya pa sana pumalag doon. Eto na, going in, it's only a trap. Look at the hatak, trying to hold. Shut down. Medyo naging greedy si Illumi doon.
Guys, kung titignan nyo kanina, 2-2 ang standing ni Semi, yung Bruno. Ngayon, 7-2 na. It means na nakalima siya. Up until now, hindi pa siya napapatay. Uy, may TP na! Nasa na? Ayun! Nabigla sa likod! Dito pakita natin si Manjo. Napatay pa nga ang taga-bigay ng information sa Philippines. This is a chance for them to take the Lord. Mukhang tutuloy yata dito. Pero dito si Cornbip 90 pinagkakaisaan ng Dragon. Is this the Dragon Slayer? Ayun! It's not enough. Makikita natin lang si Sally dito. Lumit na dito. Si Emmy pero napatay si Cornbip 90. Naka-master kill pa nga doon si Shaggy. Habang nagkakaroon ng flash doon sa may bottom lane dito. Pero si Renegade hindi yata pumapayag. Makikita natin dito masyado makati ang damage. And it's a double kill pa nga kay Semi. 9-5. Semi. Makati. Ang ganda ng ginawa dun sana ng next play Predator. Yes. Kaso, mas maganda naman yung counter ng Kingpins. Yung Dragon. Yes. Kung makikita kasi natin yung Dragon Slayer sana. Masyado kang sabi natin. Pero nandyan naman na sila Semi. So I think masyado ng pipilitin na nilang mabasag to. Naka-necklace tong export? Hindi, si Louie naka-necklace. Ay, naka-necklace sila parehas ng Oo export. nga. Inunan niya necklace. Kasi para hindi sana makasustain tong Dragon. Dalawa naka-necklace guys ha. Yes. Tignan natin kung paano gagawin to ng next play Predator. Solid arrow will connect. Pwede siyang pang-book dito. Look at the damage coming from the Miss Buyo. Disengage siya muna. Pero makikita natin na yung minion wave dito ng Kingpins, inangat talaga nila ng husto. Habang ninanakaw pa nila yung ibang buff sana doon, tsaka securing their own buffs na muna. Yung purple buff dito, Si DJ Luyo pala. sa next play Predator. Si DJ Luyo. DJ Luyo, ayan na nga makikita. Naka-secure naman dito ng buff so it's a good thing pa rin. Nakikita natin dito. Naglalatag lang dito ng Abyssal Trap si Selena. Nakaangat na nga. Clearing lang muna ng minion dito. Ang ganda ng combination ng kaso na counter talaga yung Dragon para sa gano'n. Napakakati ng Dragon. Sabi dito na Chris Jarrell Lau dito sa comment section natin. Oo. Kailangan tulad nung kaninang ginawa nila, inunahan lang nila yung Dragon. Which is yung kailangan problema, wala silang pang huli. Compare kanina na meron silang kadyang dumakot sa Dragon. Oh, yun nga. So, makikita natin dito, yawi ng mundo. Teleport. Na dito, pero Ayan yung Dragon. pumasok yung Dragon. Nakikita natin dito sa H2 ng Dragon dito. Lahat ng Kaiser maging exit. Napapag nila, kita na naging useless. Pero yawi ng mundo. Nakabagsak pa nga dito. Going in. Corn beef, 19 mapagmahal. Tinusunog. Trying to sustain ang kanyang sarili. Pero naka-necklace yung kasama niya dito. Basag ang top. Go sila dito sa mid. Look at that killing spree. Pero MB trying to defend whatever it takes. Game 2 goes for a side. Let's go. Ito na yun. Mobile Legend. Game number 3. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Let's go to the land of God. And for the side of All Kingpins, troops deployed. we hero rundown lang muna. Majo for the Selena, Shelly for the team, JP for the Atlas, Illumi with the one eye for the expert Cornflip for the Gatot, and of course, dito naman sa next wave Predator, Solid. We have Emmy for the Tams, Hester for the Uranus, Renegade for the Esmeralda, H2O for the Lancelot, and Yawi for the Johan. At makita natin dito sa may middle lane na konting liligaw na dito si Chester rather versus JP. At makita natin sa may top lane, nag-top lane dito si Esmeralda versus the Gatot. Interesting. Same style yung ginagawa kanina ng next wave Predator Tinan mo, naka-protect lang si Chester to avoid. Nakadalawang sila repolyo. Same style ang ginawa ng next wave Predator Solid to avoid the possible or potential invade na pwedeng gawin ng Kingpins dito. They were able to secure 2 buffs. Tagdalawang buff itong dalawang kupuna na to. And now, very aggressive Chester against Illumi. Tamang sundot lang si Seth. Yes, at makikita naman natin dito, binabalak sanang nakawan ni Embiid on jungle dito yung Kingpins, pero nag-connect dito yung arrow ni Majo, pero hindi na naman nila into a team fight. Nakita nito, JP, gusto sana umikot dun banda. Makikita natin,
tatlo yung nasa mid, tatlo, halos same yung rotation kung mapapansin natin. Yung isa magkaroon, bibigay ng information sa nila. Kung ako yung Joey, nung tinamaan ng araw si Lancelot, papato ko sa loob si Lancelot. Yun nga. Pero makikita Iba't ako sa natin toro yun. yung front. Oh, unseran moments. Ito na guys, going in. Chester Pulado agad dito. Trying to hold. Wala pa siyang mga skill. Of course, Chester will fall. Where's the follow-up defense coming from the next play Predator? Ito na pala sinasabi. Follow-up offense ang gusto nila dito. H2O going in for Semi Pulado. Nakapagsayawan pa nga. Tatamaan pa, nice Fizzle against the Arrow, and H2O will fall. Counter-initiate coming for Esmeralda. Disengage siya muna, nagtatakbuhan Cyclone Eye to save the day. Uy, pero makita natin doon kahit na nag-falling star mo nag-rotate doon, si ating Renajay para simple backing away na lang din alangan. So nagbabak na doon. Makikita natin, pinupush na rin ni Chester yung minion wave nila dito. Habang si Illumi versus MV, focus lane lang sila dito. Tuntukan ng dalawang offlane dito, makikita natin. Rock B, pero mapapansin natin, focus lang din muna sila sa may kanya-kanyang purple buffs and upward gloves na yung dito Wanderer natin. Turtle 3 minutes resurrected. onto the game, pero makikita natin 3-0 pa lang ang death count natin dito sa game natin. Pero wait, mga lawin ng mundo, tepe sa place, panakas ni Boss Shelly. Pero kung hindi natin sila nipang yun namin niya. Ay, RKO! Hello, kasi dito, let's go. Push! Pasok pala. Ubos pa din panto, boss dito kay Madjo. Makita mo, triple kill pa nga. Ang nangyari doon. Nakita mo yung talon after nung RKO, meron pang slam dunk. Yes. Ganda. Anong tawag dun sa talon ni Gatot? Yung hand of guardian, to my right, Gatot na Baymax. Ano na? The hand of guardian. Hindi na yun eh. Tama. Iba na. Okay. Slam dunk 101. Landang one-on-one na tatawag natin doon. Grabe. Yun yung sinasabi ko kanina na pag nag-ultimate si Gatot, tapos may Atlas pa. Avatar's Guardian nga ata. Ganda po. Ulit Avatar's Guardian. Tama nga, may Guardian something. Pero makikita natin dito. Avatar of the chest Guardian. Parang palabas yun. Hindi, parang palabas pa yun. Parang hindi yata yun yung tawag doon. Pero mamaya na natin check yan kasi kakaroon dito na yung turtle natin at dito sa may turtle lane na. Chester kumukulit na dito. Makikita natin si James. Si MB. Susunod dito si MB. MB might be the next target but simply backing away. Chester together with Renajay focusing on the turtle pero nakita ni Orbit 19. Ang ganda talaga ng setup na yun. Pero alam mo, props sa ginagawa ng Next Play Predator Nakakapag-compose pa rin sila despite of that. Another champ coming from that tropa nating Gatot will connect sa may Tempest Blade sa mukha. This is a team fight composition lineup ang pinapakita ng Kingpins. Now, lumalabas naman yung weakness ng Kingpins dito is once na cooldown yung mga skills, that's the time na kailangan umi-strike ng Next Play Predator. Yes. Makikita naman natin yung inaantay nila na ma-waste muna lahat ng resources, di ba? Ibubuga sa isang hero na ihiwalay. Saka sila magpapasukan. Pero makikita kasi natin dito, sa gold lead, hindi masyadong nagkakalay profit. Siguro around 400 to 300 gold lang yung lamang dito ng Kingpins. Pero sa death count or sa death counter natin sa may top banda ng screen, it's a 7-1 pa lang. Semi, nakita dito si Chester. Gusto yata nilang kunin dito ni Madjo. Nag-connect yung mga beats sa laro. Pumasok din dito sa Renajay with the falling star mode. It's a 2v1 commander. Makikita natin ito. Nag-generate lang din ang shield. Pero simply nakin nilang din dito si King. Every gumong gusto dito kay Corbett, 19. Sige siya muna. Dalawa pala yung naka-execute. Para sure naman na may mahuhuli. Look at that. Yan yung pinag-uusapan natin yung huli. Pwede nilang huliin si Esmeralda. Nasaan si Atlas? Yun ayan ito yung Atlas guys Yung combination ng Atlas tsaka nung nung Gatot. Tsaka nung Selena, double execute yan. Pagka nahuli kayo. Pero napansin ko dito si Yawi, ang na-eject niya doon, si
Atlas natin, pero medyo alanganin pumasok ng Falling Star Moon, pero walang tinamaan doon si Karen Renegade natin. So pinapauwi nila muna dito sa may turn nila, securing that grab point for H2 for Led Lancelot. Pero hindi natin napansin na nakapush na pala ng isang objective dito sa may bottom lane, ang Kingpin, sabang busy tayo doon sa skirmish na naganap sa may top lane. Pero sure ball din naman na Abyssal Arrow, Majo Pansimet, tamang-tama. 8-1 ang ating score in favor of Next Play Predator Solid. They're going in again for the turtle. Good setup from JP. Ito, favorite spot ng isang Atlas eh. Pag go kayo sa pit ng isang turtle, going in, nasa follow up, nakuha nga dito, Gatot will jump from the backlines. Policious, walang execute na nag-follow up. Ayun lang, nakikita natin dito kasi Envy nagmamaasin nakablock target with the Illumi. Saktong-sakto rin naman ang Lasin Sanity na sumabog in the face of Envy. Uy, Lancelot pumasok onto the middle lane turret pero si Milaki mo focusing on the purple buff of King Queens. May question lang ako, Profi. Ito ba si Majo? Parang siya yung Majo Trisha, no? Nag-change name lang yata siya. Possible. Nakilala din talaga sa mga mage. Oo. Oh, ito. Parang napas ko na rin. Tinignan ko eh. Parang nagkaroon sila ng miscom. Ang talon ni Gatot talaga, dun sa side ni Majo, yung Yes. yung may pare sila execute. Nagtaka ko, bakit wala execute na bitaw? Dalawa sila eh, naumali nila eh. Kaya makikita natin dito, upfront sa the Ayun! pumasok na, uy, Atlas finally, nilapagpaan dito sa place, and pati naman ang laking panic. Pero dito naiisip si Renegade, pero ito naman na pangayata, nag-ultimate pa nga si Gatot para sure ball ang pag-view nila dito sa isang Esmeralda. So dito Chester, pumapalag-palag sa dito sa may bush. Diyan tayo ng perfect timing, pero dito pumapasok lang din, pero makatikate na rin naman kasi dito sila Illumi. Abyssal Arrow, hindi na naman nag-connect, pero Chester nai-event heavy nang umulit mo sa Semi, ah? Sure, Semi, pumasok na nga dito, pero hindi rin naman sila nag-connect sa mainit-init na crush. Item check. Kulinan na sila dito. Okay, Clock of Destiny. Susunod na item na itong ni tawag dito. Si Selena, feeling ko Holy Crystal eh. Tapos Holy mamaya Crystal Divine talaga. Flame. Yung pakating araw, magic type talaga. Hindi possible na hindi magkalapit ni Reaper eh. Nakita ko ng build eh. Araw lang talaga sila nauubos. Yes. Pero makikita naman natin dito, tama rin si Hunter Profi, pero hold that thought dito si MB, makapalagsapat, pero dito, so hindi niya yata alam kung si Tata, pero sa may backlist, makikita natin dito kung asset ko lang, pero napatay rin naman siya dito sa mali. Isheni mo, boy! Nauubos! Ang ganda ng combo! Perfect execute. Kala ko medyo natatagalan ako kay Atlas, pero ginawa niya, dinikit niya. Inantahin niya. Oh, the double jump. The Jump Brothers. Jump. Pero nilaptag din doon ang Tempest of Blades. Oh my gosh. Lahat ng tunog doon, napansin mo na nagkalatagan ng mga ulti nila. Ang ganda tignan, parang circle of infinity. Oo, talunan talaga ng talunan dito. Now the gold will increase to 3K. Advance another RKO sa the member. Arrow won't connect. Disengage for the side of Next Wave Predator. Gusto nang uminvade dito ng Kingpins. Narete pa dito ni Semi. Disengage siya na. Uy, nahuli pa. Joed. Ejector from the backlines na uli. Ang kanilang export in the jump. Coming from the Gatot. Tempest of Blades combination. Tinarak. Saksak. Wakwak ang likod, mga sir. Chester will fall. 16-5 ang ating score with a gold lead 3K. Pero napansin mo doon, Profi, kada tatalon or babagsak doon si Gatot, laging may isa, dalawang tatamaan. Which is a good thing, siya ka mag-go dito si Semi. Pero yawin ng mundo na naiwan sa backlane dito si Renegade, trying to back away at nagtagumpay rin naman. Abyssal Arrow hindi nag-connect. Parang hindi, item check out. Anong item ng Esmeralda? There you go. Calamity Reaper. Genius mo. Pag tineclace yan, no? Majo. Nakapilag rin. So, pag tineclace ata itong silina nila. To make sure na walang sustain na mangyayari. Again,
Tams. Pero makikita natin dito, Lord is upper dress na nga dito, bro. Nakikita natin. Talagang hindi nila pwede ibigay ito eh. This can make or break the game, kumbaga. Dalawang retry na ano dito, next way Predator ha. That's a fake Lord, there you go, MB. Pipiling ang kanyang position dito, MB will fall. The card is real coming to the set of Kingpins, going in. Chester, Pulado, disengage na rin. Habang zone, grabe naman zone yung Esmeralda, nandun na sa pinakailalim. Oh my gosh, para makita natin ito, angat-angat yung minion wave ng Kingpins on my bottom lane. Hindi nila masyado kailangan i-commit tong Lord kasi buhay pa yung apat sa next wave Predator Solid na kayang-kaya mag-match, lalo dalaway naka-ready. So, hindi rin alanganin na i-start pa agad ito. Pero lang sila nag-aabangan. Hindi talaga na nila niya. pero Joey, Pinahold nila pa para kay Lancelot, but they're able to take down or successfully invade, going in for the last Insanity. Round 2, pumasok na dito. Open sa moment na, next Predator Solid, disengage na muna dahil wala na ang si Yumi. yes. At makikita natin dito si Yawi ng mundo na Lemmy, pinitas niya lang ng kaunti sana pero hindi niya na siya pinalay. Baby ba yun? Pero yun, so sorry sa commercial, pero natin ito. Dalawang retry nila dito, Athena. Lamang sila dito sa Lord, if ever. Yes. Yan, kaya medyo crucial to. Kumbaga, kahit magdalawang level para masusure nila dito. Pero kinukurot-kurot dito ni MC si Shaggy, pero napatay pa nga ni JP. Nandito, si Rene dyan naipan sa nakasap si Chester, pero dalawang pa siya nangyayari dito. Dito nakikita natin napatay pa, pati si Corvette na, hindi. Bumabaliktad ang laro. Next may Predator. Sila na ngayon ang nang-zone out. Ito, napapaligiran si si Sebi. Ayun. Yes. Makikita natin dito yung Baby. pwede na ito Eto na guys. Catapult. 20-8 ang ating score. Guys tampak sa kills ang next wave Predator. Pero tignan niyo yung gold. Dikit. Diba? Pumawi sa sa mga resources. Sa gilid-gilid ng next wave Predator Solid. Ang pako, 12 kills yan Ay kasi napupunta pala yung natin dyan, probably, yung mga items din dito makikita mo. Yung charm kasi nung link, 7-9 na. Meron na Fury if I'm right. Tapos meron pa siyang Endless Battle. Tapos meron pa siyang Queen's Wings. Talagang papalag yan. And na PDF 6-0 tayo. Diba? Sobrang kabinata naman kasi. Tama ka nga dyan. Ayan na. Bibuel na sila. Dalawang retry for the side of next may Predator Solid. Lamang na lamang sila dyan. Mahuhuli kaya sila ng Atlas. The position. Nasa susi ng pagkapanalo ng Kingpins dito is na kay JP yung Atlas. Yes. Pag nahuli niya lang yan, that's the time na pwede silang manalo sa clutch. Ito yan naman si JP Kailangan na nag-iipon ng lang. isang proper setup dito, properly, kumbaga. Makikita rin naman natin dito, nakuha rin nila yung Little Wonder. The small thing matters, di ba? Kasi pag sa flash, may dagdag rin ng mga regen yan. Tumigway sa top. Hindi nila, napapansin ba nila? Walang tumitig. Ayun, si Tabs. Umiikot na dito si Tabs. Kasi lahat sila nag-aabang kung sino magsisimula doon sa Lord at kung mapapansin. Diba? Ini-clear, uy, si Emmy. Malikot naman kasi talagang kayang-kaya niya pumitas doon or kayang-kaya niya tumakas, diba? Tama. Nakikita mo na lang din Eto na, another round. Bantayan ng landlord. Pakiramdaman, last insanity, pinumit na rin dito. The RKO plus the jump from the Jump Brothers. Tempest of Blades will connect pero it's not that much. JP will fall. Nagmintis yung combo nila. Eh, ito din yung chance na next year Predator Solid patawin. At tatlo ang downside ng Kingpins. This is not looking great for Launch Upbeat. attack. Yun yung weakness ng combo ng Kingpins. Once na nagmintis yung RKO plus the Avatar of the Guardian, panalo pa sila. Rekta to. Ay, malabang pa. Ay, napakaat na shotgun pa ni H2. Walang rips. Walang rips. Walang minion wave dito, Trophy. Oh my gosh. O yan, nasa na. Delicious, the juicy delicious na combo sana ng Kingpins dito po. Grabe, comeback is real. Tumawag si Israel Sabi sa kanan, baby
comeback. And now, comeback is real na comeback. Look at that. Sila na ngayon nagzozone out dito. They have the momentum for the next play. Predator Solid. Nabaliktad pa nga laban kung makikita kasi natin dito comeback na eh. Ngayon, unti-unting kumakambak sa pagkatambak ang next play Predator Solid. Patience Gaming. Oo. Yes. Sa totoo na lumalabas din kayo ng laro eh. Yung laruan na kung sino unang magkamali. Patay, pinapatagal na lang ng pinapatagal yung laro. Sino mo wala ng pasensya, most likely siya yung magkakamali. Yun na ngayon nangyari doon. Kanina sinasabi ko, ang susi ng pagkapanalo, si JP, nagmintis eh. Ayun nga. Dahil nag-mintis, tinake advantage Oo. ng next play Predator Solid at inangat na inangat yung games. Saka walang bump dito yung link natin na Prof. Ginagaw na nila lahat ng pwede pa maging resources. Tama. Pero dito, Tignan natin kung paano gagawin dito ng next play Predator Solid. This might be the final clash. Tinutunaw na agad nila ang Lord dito trying to segue onto the top side habang pinamama ng dalawang miyembro. Look at that. That's Insanity. RKO, they're able to take down the H2O. This is a force clash for the side of Kingpins. Going in, malalim, tarak for the Tempest of Flames. Chester doing a great job. Ikot lang sa gitna mismo ng mga miyembro ng Kingpins dito. Medyo huminto nga naman dito. Pulado rin si Luni. Backing away, sinusunog. Habang buho-focus para sila. May minions. Last Insanity. Pulado. Nagkakatakbuhan. Pero pagkatapon, makukuha din si Esmeralda. Umuwi na dito on site dito ng tropang next play Predator Solid. Successful defense coming from the Kingpins. kung makikita natin sa sobrang tagal nung flash, nabuhay na ulit yung isa, tapos nagkakabutan pa nga. Yung mga minion wave dito, Prof. na almost lahat na magbibigay sana ng damage na pilit na tinatapos dito. Saka unang napitas kasi dito si H2O, Prof. na nawalan ng damage. Grabe. Sa banda. Oh my gosh. Makikita natin dito. Tinatake advantage ng bawat pagkakamali. Isa. Talagang dapat walang mag-choke dito lalo sobrang crucial. Yung 4 kasi yung nahuli. Si H2O yung nahuli. So, pinilit na tapusin sana ng next Predator Solid. Pero na-clear out agad ng Last Insanity ni Ilumi. So, na-over. Pero dito Last Insanity ni Ilumi. Kakapatay pa nga. Isang napitas. May isa pang Lord to. May isa pang Lord to. Hindi kaya eh. Pinuwersa na next play Predator. Pero ang maganda lang is pumush sila ng very safe. Very safe sided pins na talagang nakaangat yung mga minions nila. So medyo may karapalan sila. Pumuwersa ng push dito. Hindi mo yung mga Torres na. Uy! Possible comeback na naman to ha. Ito na si H2 ha. Going in the RKO with the tank. Tempest of Blades. Bambak na naman with the saksak. H2O will fall. Comeback after comeback. Grabe! Oh! Esmeralda! Parang pa nga, Prof. Peter. Bravo! Tapos ang laban. Napatay ni Semi dito, si Rene J. And I think probably mahihirapan na si Yawi ng mundo na defensahan to. May isang catapult lang eh. Buhay pa. Inhale, exhale pa to. Buhay pa mga lodi nyo. Look at that. Pinwersa na dito. Pulado, Chester will fall. Kapalit ng buhay niya, madidepensa naman ang Torre. Ay, hindi. Ang tagal pa pala. 10 seconds, 15 seconds ka H2O. Pinakamatagal na segundo na kanila mga buhay. Nagmamadaling. Kaya na-try to hold. Ine-ejector na lang niya para tumagal. The clutch, the defense, Mavi mortality. Great defense, Last Insanity sa mukha. Pero they're able to take down Yawi. Successful defense ang pinakita ng next play Predator Solid. Lord is already up for grabs. Si Albert bigla si MD. Oh my gosh, Rocky. Sobrang intense na naging laban na yun. Commendable yung ginawa rin ni Yawi. Sacrifice kasi pabuhay na rin naman dun sila MD. Tsaka, Lord na naman tayo dito. Talagang inantay na lang. Hindi na lang pwede asinin eh. Wait lang kayo. Alam nyo guys, yung mga kumukutsa dyan sa dalawang kupuran na to ha, pagka nananalo lang, dalap nyo. Pag natatalo, sabihin nyo, ang bobobo, ayos naman. Manood lang tayo, chill lang tayo. Enjoy! Ang ganda ng laban! Chill lang kayo dyan. Ito na naman! Ito na naman. Pumuelo. Ay!
delicate sa next play nakapwesto na yung Kingpins dito. Tapos yung minion waves nila hindi maganda. Mapipilitan silang tumipensa. Ayun, ang tinamig tops tumiko. May dalawang record to Yes. Nakikita natin si Chester gustong pumulat yan sa may middle lane banda. Yawin palabas noon. Pero yung Lord natin pula. XP! XP! Ayun! Kingpin, ito nakakuha mo ng Lord pero dito nagsasagupan dito. Oh my gosh, it's a mega kill killing spree. Ang tawag sa side ng next week Predator Solid samantala dito sa Kingpins. Oh my gosh, wala ka nagiging casualty. Oh! Nakikilit na. Nakikilit na. And I think this is it for the side of next play Predator Solid. Nagtaka ako, ang layo ni Lancelot. Yun nga, yung Oo nga, ano nga doon? Nakita ko. Hindi Pero Disco ba yun? Disco?